Alam nyo ba na mayroong isang mabisang male supplement sa botika na mas mababa pa sa 10 sentimo ang halaga? Hindi ako nag-exaggerate. 10 sentimo lang. Pero, kaya nitong panumbalikin ng enerhiya, kumpiyansa, at sigla sa mga lalaking higit 60 anyos. Ang mas nakakagulat pa, karamihan sa mga doktor ay hindi ito binabanggit. Walang mamahaling iniksyon. Walang komplikadong reseta. Isang maliit na tableta lamang na maaaring magbago ng iyong buhay. Hayaan ninyong tanungin ko kayo. Kailan ba ang huling beses na gumising kayong sariwa ang pakiramdam? Maraming lalaki sa inyong edad ang natutulog ng 8 oras pero pagod pa rin paggising. Dumarating ang pagod sa hapon at pagsapit ng gabi, ang gusto nyo na lang ay humiga. Sinasabi nyo sa sarili nyo na bahagi lang ito ng pagtanda. Pero sa kaibuturan ninyo, alam nyong may kulang. Yung kislap, yung enerhiya na gustong makita sa inyo, ay unti-unting nawawala. Nakilala ko ang hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang INCs na ibinubulong ang parehong pagkadismaya. Doktora, maayos naman ang pakiramdam ng katawan ko, pero wala na akong ganang kumilos. Ang katotohanan, hindi ito tungkol sa puso nyo, hindi sa prostate nyo. Ito ay ang inyong mga selula na humihingi ng pinakanakakaligtaang nutrisyon sa lahat, ang vitamin B complex. Ngayon, ibubunyag ko kung paano binago ng simpleng generikong bitaminang ito na nagkakahalaga lamang ng ilang sentimo bawat tableta, ang buhay ng aking mga pasyente. Mga lalaking dating nakakaramdam ng panghihina ay bumata ng ilang dekada, bumalik ang kanilang enerhiya, nanumbalik ang kanilang kumpiyansa, at muling nag-alab ang kanilang mga relasyon. Samahan niyo ako hanggang sa dulo dahil maaaring ito na ang pinakasimple, pinakaligtas, at pinakaabot kayang solusyon na matagal niyo nang hinahanap. Bago tayo magsimula, siguraduhing i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang isa pang simpleng health tip na makapagbabago ng buhay tulad nito. At kung tumago sa inyo ang mensaheng ito, i-type ang 1 sa mga komento para ipakita ang inyong suporta. Kung sa tingin nyo ay maaari ko pang pagbutihin, i-type ang 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na patuloy na mag-improve para sa inyo. Sige, alamin na natin ang katotohanan sa likod ng mabisang, ngunit nakakaligtaang sikretong ito. Maraming lalaki ang hindi nakakaalam na ang tunay na dahilan ng kanilang papahinang lakas, mababang enerhiya, at mahinang sirkulasyon ay hindi ang pagtanda mismo. Ito ay isang simpleng kakulangan sa bitamina na dahan-dahang sumisipsip ng sigla mula sa bawat selula ng katawan. Isa, ang nakatagong kapangyarihan ng vitamin B complex. Ang sikretong nagkakahalaga ng ilang piso na bihirang banggitin ng mga doktor. Noong una kong natuklasan ang munting sikretong ito, halos hindi ako makapaniwala. Isang maliit na tableta na tahimik na nakalagay sa maalikabok na estante ng isang botika sa kanto na nagkakahalaga ng halos ilang piso lamang, mas mura pa sa isang tasa ng kape, ngunit nagtataglay ng kapangyarihang ganap na baguhin ang pakiramdam ng isang lalaking higit 60 anyos, araw-araw. Walang magarbong balot, walang celebrity endorsements, walang pinalaking pangako, isang simple at hamak na vitamin B complex lamang. Naaalala ko ang unang beses na inirekomenda ko ito sa isa sa aking mga pasyente, isang retiradong prinsipal na nagngangalang Mang Lito. Pumasok siya sa aking klinika na mukhang talunan, na may mabibigat na mata at mabagal na pagkilos. "Doktora," sabi niya, "pakiramdam ko ay para akong isang lumang kotse na maganda ang makina, pero walang gasolina." Perpekto ang kanyang mga resulta sa pagsusuri. Normal ang blood sugar, kontrolado ang kolesterol, malusog ang puso, maging ang kanyang prostate ay maayos. Gayunpaman, palagi siyang nakakaramdam ng pagod, walang motibasyon, at tila hindi konektado. At alam ko kung ano mismo ang kulang. Sa kanyang edad, ang kakayahan ng kanyang katawan na sumipsip ng bitamina B ay bumagsak ng husto, halos 40% na mas mababa kaysa noong siya ay mas bata pa. Ang mas malala pa, ang ilan sa mga gamot na iniinom niya araw-araw, tulad ng metformin para sa diabetes o acid blockers para sa kanyang tiyan,
ay tahimik na nakakasagabal sa kaunting bitamina B na nagagawa pang pumasok sa kanyang sistema. Ang resulta, ang kanyang mga selula ay nagugutom para sa mismong sangkap na kailangan nila upang makagawa ng enerhiya. May makinarya ang kanyang katawan, ngunit walang kislap upang ito'y paganahin. Dito pumapasok ang vitamin B complex. Bawat maliit na tableta ay naglalaman ng pinaghalong B1, B2, B3, B6, B12, at folate. Bawat isa ay may mahalagang papel sa metabolismo ng enerhiya, kalusugan ng nerbiyos, at balanse ng hormone. Isipin niyo sila bilang mga mekaniko ng makina ng inyong katawan na inaayos ang bawat bahagi para ito ay tumakbo. Nang maayos muli, sa loob lamang ng ilang linggo, isang pambihirang bagay ang nangyayari. Ang utak ay nagiging mas matalas. Ang mga kalamnan ay mas mabilis na tumutugon at ang buong sistema ay nagsisimulang umugong na may buhay muli. Nang bumalik si Mang Lito pagkatapos ng 3 linggo, ang ngiti niya ay nagsabi ng lahat. Mukha siyang bumata ng ilang taon. Doktora, tawa niya, pakiramdam ko ay may nagpalit ng baterya ko. At hindi ko maiwasang mapangiti pabalik. Dahil nakita ko na ito dati. Maraming beses na. Ang mga resultang ito ay hindi mahika, ito'y biolohiya. Kapag natatanggap ng iyong katawan ang mga nutrisyon na tahimik nitong hinahanap-hanap, ginagantimpalaan ka nito ng enerhiya, kalinawan, at panibagong sigla na hindi kayang pekein ng anumang mamahaling tableta. Nakita ko na ang transformasyong ito ng paulit-ulit. Mga lalaking dating tinanggap na ang pagod at panghihina bilang normal na bahagi ng pagtanda, ay biglang napagtanto na ang pakiramdam ng pagiging matanda ay hindi tadhana. Ito'y chemistry. Kapag ang iyong mga selula ay maayos na pinapakain, matutuklasan mong muli ang bersyon ng iyong sarili na akala mo'y nawala na. Ang lalaking gumigising ng maaga, taas noong naglalakad, madaling tumawa, at tinitingnan ang kanyang asawa ng may init muli. At ito pa ang mas nakakagulat. Ang parehong vitamin B complex na tabletang iyon ay hindi lang nagpapanumbalik ng enerhiya. Tahimik din itong nag-aayos ng isang bagay na mas personal, isang bagay na napapansin ng bawat lalaki, ngunit iilan lamang ang nangangahas na pag-usapan. Dahil kapag bumuti ang daloy ng iyong dugo at nagbalanse ang iyong mga hormone, isa pang uri ng lakas ang nagsisimulang bumalik. Isang lakas na muling nagpapaningas ng kumpiyansa, pagnanasa, at koneksyon sa mga paraang hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 2. Pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at sigla ng kalalakihan. Kung paano gumagana ang vitamin B complex na parang sariling tubero ng kalikasan. Hindi ko malilimutan ang itsura sa mukha ni Mang Jose nang bumalik siya sa aking klinika. Siya ay isang 62 taong gulang na retiradong opisyal ng bangko mula sa Bandung, isang lalaking dating inilarawan ang sarili bilang tumatakbo nang walang laman. Ngunit sa araw na iyon, may kulay na muli ang kanyang mga pisngi, mas tuwid ang kanyang tindig at ang kanyang ngiti ay halos mapilyo. Doktora, sabi niya, sinusubukang itago ang kanyang pananabik. Sabi ng asawa ko, para na raw akong bagong kasal ulit. Ang kanyang sikreto? 3 linggo ng simple at murang vitamin B complex. Walang mga asul na tableta, walang ineksyon, kalikasan lamang na nanumbalik. Heto ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Ang unang inaayos ng vitamin B complex ay hindi ang inyong mga kalamnan o nerbiyos. Ito ay ang inyong daloy ng dugo, lalo na ang vitamina B3, na kilala rin bilang niacin. Isipin nyo ito bilang isang tubero para sa inyong circulatory system. Sa paglipas ng mga taon, ang kolesterol, stress, at hindi magandang dieta ay nagpapakipot sa inyong mga tubo na nagpapahirap para sa oxygen at mga nutrisyon na makarating sa inyong mga organo. Oo, kasama na ang isa na nagbibigay kahulugan sa pagkalalaki. Dahan-dahang pinaluluwag ng niacin ang mga daluyan ng dugo, nililinis ang mga bara, at pinapabuti ang pagiging elastiko na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy muli. Para sa marami sa aking mga pasyente,
Ito ay tulad ng pagbubukas ng isang matagal ng baradong gripo at panunood sa wakas ng pagbugso ng tubig. Ang pinabuting sirkulasyon na iyon ay hindi lang nagbibigay enerhiya sa iyong mga kalamnan. Ginigising nitong muli ang personal na bahagi ng iyong katawan na akala ng maraming lalaki ay nawala na magpakailanman. Kapag bumalik ang daloy ng dugo, bumabalik ang pakiramdam, bumabalik ang init, bumabalik ang koneksyon. Isa sa aking mga pasyente, isang 67 taong gulang, na dating sundalo na nagngangalang Mangkardo, ay nagsabi sa akin na pagkatapos ng 2 buwan ng tuloy-tuloy na paggamit, pakiramdam niya ay bumalik ng 10 taon ang kanyang katawan. Doktora, sabi niya, kumikinang ang mga mata. Iba na ang tingin sa akin ng asawa ko ngayon. Sabi niya, mas attentive ako, mas buhay. Hindi iyon nagkataon lamang. Iyan ang tahimik na gawa ng mga bitamina B, lalo na ang BX, na tumutulong sa iyong katawan na natural na ibalik ang testosterone. Karamihan sa mga lalaki ay hindi alam na pagkatapos ng edad na 40, ang antas ng testosterone ay bumababa ng halos 1% bawat taon. Pagsapit mo ng 60, nawalan ka na ng halos 20% ng hormone na nagtutulak sa iyong sigla, kumpiyansa, at lakas lalaki. Sinusuportahan ng bitamina B6 ang mga enzyme na kumokontrol sa hormone na ito na tumutulong sa iyong katawan na gumawa ng kung ano ang nawawala, hindi sa pamamagitan ng mga kemikal, kundi sa pamamagitan ng balanse. Hindi ito tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pagiging iyong sarili muli. At ito ang tunay na maganda rito. Kapag bumuti ang daloy ng iyong dugo at nakahanap ng balanse ang iyong mga hormone, ang mga epekto ay umaalingaw-ngaw sa iyong buong buhay. Mas mahimbing ang tulog mo. Mas madali kang tumawa. Nararamdaman mong naroroon ka ulit. Hihinto ka sa pagkaladkad sa iyong sarili sa buong araw at magsisimulang mabuhay. Ito ang pinakagusto ko sa aking trabaho. Hindi lang paggamot sa sakit, kundi pagsaksi sa muling pagsilang. Dahil kapag muling natuklasan ng isang lalaki ang kanyang sigla, hindi lang niya pinapagaling ang kanyang katawan. Pinapagaling niya ang kanyang mga relasyon, ang kanyang layunin, at ang kanyang kagalakan. Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na ang parehong maliit na bitaminang ito, ang tabletang ito na nagkakahalaga ng halos ilang piso lang, ay maaari ring ayusin ang nervous system mismo na muling nagpapaningas ng pakiramdam at kontrol sa mga paraang pinaniniwalaan ng maraming lalaki na nawala na magpakailanman? Ang sagot doon ay maaaring mas magulat pa sa inyo. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 3. Pag-aayos ng mga nerbiyos at pagbabalik ng pakiramdam. Ang mahika ng bitamina B12. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaantig sa panonood sa isang lalaki na muling natutuklasan ang mga bahagi ng kanyang sarili na akala niya ay nawala na magpakailanman. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Mang Nestor. Isang 61 taong gulang na retiradong sundalo mula sa East Jakarta. Nang una siyang pumunta sa akin, tahimik siyang umupo sandali bago sa wakas ay nagsalita. Doktora, mahigit 1 taon na po. Wala na po akong maramdaman doon sa ibaba. Para bang nakalimutan na ng katawan ko kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. At alam kong hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagkawala. Ito ay tungkol sa tahimik na pagguho ng kumpiyansa ng pagkatao. Para sa maraming lalaki, ang ganoong uri ng pamamanhid ay hindi lang sa katawan, gumagapang ito hanggang sa kaluluwa. Kaya, tiningnan ko siya sa mata at sinabi, Mang Nestor, hindi po sira ang katawan ninyo. Humihingi lang po ito ng tamang kasangkapan para gumaling. At ang kasangkapang iyon, nakakagulat man, ay dumating sa anyo ng isang maliit na tabletang naglalaman ng bitamina B12. Ang partikular na bitaminang ito ay parang isang electrician para sa inyong nervous system. Tumutulong itong ayusin ang insulasyon na tinatawag na myelin sheath na bumabalot sa inyong mga nerve fiber. Sa pagtanda at madalas, dahil sa mataas na blood sugar o matagalang paggamit ng gamot, ang insulasyong iyon ay numinipis tulad ng isang lumang kable ng kuryente na nabitak na ang balot. Bumabagal ang mga signal o tuluyan ng nawawala na nagiiwan sa ilang bahagi ng katawan na hindi na tumutugon. Ang bitamina B12 ay hindi gumagana sa isang gabi lang, ngunit kapag tuloy-tuloy na iniinom,
Sinisimulan nitong buuin muli ang maliliit at delikadong mga fiber na nagdadala ng pakiramdam mula sa iyong balat, iyong mga kalamnan, at oo, maging mula sa iyong pinakapribadong mga bahagi pabalik sa iyong utak. Mga 6 na linggo ang lumipas, bumalik si Mang Nestor. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay may ngiti na hindi na nangailangan ng salita. Lumapit siya, nagsasalita ng mahina, halos nahihiya. "Doktora," bulong niya. Buhay na ulit. Mas sensitibo pa kaysa dati. Dagdag pa niya, napansin din daw ng kanyang asawa ang kislap sa kanyang mga mata. Sa araw na iyon ay nagpaalala sa akin kung bakit ko ginagawa ang ginagawa ko. Dahil hindi ito tungkol lamang sa gamot. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng dignidad, kumpiyansa, at ng tahimik na kaligayahan na nagmumula sa pakiramdam na buo muli. Iyan ang regalo ng bitamina, B12. Hindi lang nito ibinabalik ang pisikal na pakiramdam. Ginigising nitong muli ang emosyonal na koneksyon. Kapag gumaling ang iyong mga nerbiyos, mas nararamdaman mong naroroon ka, mas matatag, mas ikaw, bigla. Ang init ng haplos ng iyong kapareha ay may kahulugan muli. Kumikilos ka hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagnanasa. Para bang ang buhay ay nagsisimulang dumaloy sa iyo muli. At ang pinakamaganda, ang paggaling na ito ay hindi humihinto sa pagtatalik. Kapag ang iyong mga nerbiyos ay nabubuo muli, lahat ay bumubuti. Ang iyong mga reflexes, ang iyong balanse, maging ang iyong kalooban. Mas malinaw kang mag-isip, tumatalas ang iyong memorya, at ang iyong katawan ay tumutugon tulad ng dati. Nagsisimula mong mapansin muli ang maliliit na bagay, ang malamig na hangin sa iyong balat, ang ritmo ng tibok ng iyong puso, ang tawa ng iyong mga apo. Ganyan ang pakiramdam ng tunay na pagbabata. Ngunit mayroon pa ring isang piraso na nawawala sa palaisipang ito. Ang mismong pundasyon ng enerhiya. Dahil kahit na maayos ang daloy ng iyong dugo at matalas ang iyong mga nerbiyos, kung wala ito, hindi kayang suportahan ng iyong katawan ang tunay na lakas o sigla. Sa susunod na bahagi, ating tutuklasin kung paano ang ilang mahahalagang bitamina sa loob ng parehong tabletang iyon na nagkakahalaga ng ilang piso ay maaaring muling magpaningas sa pabrika ng enerhiya ng iyong katawan mula sa loob, palabas, at kung bakit iyon ang maaaring tunay na sikreto sa pakiramdam na bata muli. 4. Muling pagpapaliyab sa pabrika ng enerhiya ng katawan kung paano ibinabalik ng bitamina B1 at B2 ang tunay na lakas. Sa tuwing nakikipag-usap ako sa mga matatandang lalaki tungkol sa pagod, nakikita ko ang parehong tingin sa kanilang mga mata. Isang tahimik na pagkadismaya, isang uri ng pagkahapo na hindi kayang ayusin ng tulog. Sinasabi nila sa akin, "Doktora, nagpapahinga naman ako. Kumakain ako ng maayos, pero pagod pa rin ako paggising." Hindi lang ito sa kanilang mga kalamnan, nasa kanilang diwa ito. Dati silang nagtatrabaho ng mahabang oras, nagtatayo ng mga bahay, nagpapalaki ng pamilya, at may natitira pa ring enerhiya para tumawa sa pagtatapos ng araw. Ngayon, paggising pa lang nila ay pagod na. Narinig ko na ang kuwentong ito ng daan-daang beses at halos sa bawat pagkakataon, ang ugat nito ay bumabalik sa iisang lugar. Isang mabagal na tahimik na pagkasira ng sistema ng enerhiya ng katawan. Diyan pumapasok ang bitamina, B1, thiamine, at B2, riboflavin. Ang dalawang ito ang mga hindi gaanong kilalang bayani ng sigla. Sa loob ng bawat selula sa iyong katawan ay may maliit na istruktura na tinatawag na mitokondriyon. Ang pabrika ng enerhiya. Ang trabaho nito ay kunin ang pagkaing kinakain mo at gawing ate, ang purong enerhiya na pinapatakbo ng iyong mga kalamnan at organo. Ngunit habang tumatanda ka, at habang bumababa ang antas ng iyong bitamina, nagsisimulang pumalya ang mga pabrikang iyon. Nandoon pa rin sila, ngunit nawala na ang kanilang mga spark plug. Ang bitamina B1 at B2 ang mga nawawalang spark na iyon. Muli nilang pinasisigla ang iyong metabolismo na tumutulong sa iyong katawan na gawing malinis at tuloy-tuloy na enerhiya ang mga nutrisyon na nagpaparamdam sa iyo na buhay ka muli. Naaalala ko si Mang Berto,
Isang 66 taong gulang na retiradong guro mula sa Bandung. Nang una siyang pumunta sa akin, sinabi niya na ang kanyang mga hapon ay isang pakikibaka. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, sabi niya, tulog na ako sa sopa. Niyayaya ako ng mga apo kong maglaro. At wala na akong lakas. Sinimulan namin siya sa araw-araw na dosis ng vitamin B complex. Walang espesyal. Isang maliit na tableta lang pagkatapos ng almusal. Makalipas ang 2 linggo, pumasok siya sa aking klinika na may malawak na ngiti. Doktora, sabi niya, nagbisikleta kami ng apo ko hanggang sa paglubog ng araw kahapon. Hindi ko man lang namalayan ang oras. Para sa akin, iyon ang ganda ng tunay na enerhiya. Hindi lang nito ginigising ang iyong katawan. Ginigising nito ang iyong kagalakan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng enerhiya mula sa caffeine at enerhiya mula sa mitochondrial ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang kislap at isang pagsikat ng araw. Ang caffeine ay mabilis maubos at iniiwan kang walang laman. Ngunit kapag ang iyong mga selula ay nagsimulang gumawa muli ng tunay na enerhiya, ito ay makinis, pangmatagalan, at lubos na kasiya siya, hindi ka bumabagsak. Simpleng dumadaan ka lang sa iyong araw na may tahimik na lakas. Ang uri na nagpaparamdam sa iyong bata muli. At may isa pang nangyayari kapag bumalik sa buhay ang iyong metabolismo. Nagsisimulang gumaan ang iyong kalooban. Mas malinaw kang mag-isip. Humihinto ka sa pagiging masungit sa maliliit na bagay. Mas madali kang tumawa dahil ang parehong enerhiya ng selula na nagpapagana sa iyong mga kalamnan ay nagpapagana rin sa iyong utak. Ito ay isang pagpapanibago ng buong katawan, hindi lang pisikal, kaya't palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang enerhiya ay hindi tungkol sa stimulasyon. Ito ay tungkol sa restorasyon. Kapag ang iyong katawan ay maayos na pinapakain, hindi lang ito gumagana, ito ay umuunlad. At kapag napasigla mo na muli ang panloob na apoy na iyon, isa pang pagbabago ang nagsisimula. Isang pagbabagong tahimik na nangyayari sa loob ng iyong isip at puso. Dahil kapag may enerhiya ang iyong katawan, nagsisimulang gumaling din ang iyong kalooban, focus, at memorya. At iyon, mga kaibigan, ay kung saan nagiging mas makapangyarihan ang kuwento. 5. Pagpapagaan ng kalooban, pagpapatalas ng focus at memorya. Kung paano pinapagaling ng vitamin B complex ang isip, pati na rin ang katawan. May isang sandali na nakita ko ng maraming beses sa aking klinika. Isang lalaki ang nakaupo sa tapat ko na hindi lang mukhang pagod, kundi nanlulumo. Maaaring lumalakas ang kanyang katawan, bumubuti ang kanyang enerhiya, ngunit mayroon pa ring kabigatan sa likod ng kanyang mga mata. Sasabihin niya sa akin, Doktora, hindi na ako nagagalit tulad ng dati pero wala na rin akong gaanong nararamdaman. Para bang nawala na ang saya. At diyan mismo nagsisimula ang mas malalim na kuwento ng vitamin B complex dahil ang maliit na tabletang ito ay hindi lamang nagre-recharge ng katawan, tahimik din nitong inaayos ang chemistry ng isipan. Nakikita ninyo, ang parehong mga bitamina B na tumutulong sa paggawa ng pisikal na enerhiya ay responsable rin sa paggawa ng emosyonal na enerhiya. Ang mga bitamina tulad ng B6, B9 at B12 ay mahalaga para sa paglikha ng serotonin, dopamine at GABA. Ang mga neurotransmitter na kumokontrol sa kalooban, focus at kalinawan ng isip. Kapag kulang ka sa mga ito, nagsisimulang mawalan ng kulay ang buhay. Gumigising ka ng walang motibasyon. Nakakalimutan mo ang maliliit na bagay. Naiinis ka sa mga detalyeng dati, ay hindi mo pinapansin. Maaaring huminto ka pa sa pagtawa sa mga bagay na dating nagdudulot sa iyo ng saya. Madalas ko itong nakikita kaya halos maramdaman ko na ang kakulangan bago pa ito kumpirmahin ng mga resulta ng laboratorio. Isa sa aking mga paboritong kuwento ay mula sa isang lalaking nagngangalang Mang Kiko, isang 63 taong gulang na may-ari ng maliit na negosyo mula sa Madan. Pumasok siya isang hapon, kasama ang kanyang asawa na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Doktora. Malumanay na sabi ng asawa, hindi na siya ang dati. Nagagalit siya sa pinakamaliliit na bagay. Dati siyang nagbibiro sa mga bata. Ngayon, nakaupo na lang siya at nakatitig.
Sinimulan ko siya sa isang kurso ng vitamin B complex, isang maliit na tableta tuwing umaga. Makalipas ang 3 linggo, bumalik ang kanyang asawa na may luha sa mga mata. Tumatawa na ulit siya, sabi niya. Pasensyoso na siya. Kumakanta pa nga sa banyo, tulad ng dati. Ang ganoong uri ng paggaling ay hindi maaaring pekain. Nagmumula ito sa loob. Mula sa balanseng na ibalik, kapag sa wakas ay nakakuha ng sapat na bitamina B ang iyong katawan, isang mahiwagang bagay ang nangyayari sa loob ng iyong utak, nawawala ang ulap. Ang mga pag-iisip na dati ay magulo ay nagsisimulang umayos muli. Naaalala mo ang mga pangalan, detalye, maliliit na bagay na nagbibigay kahulugan sa buhay. Humihinto ka sa pag-react at nagsisimulang tumugon. Nagiging mas malinaw, mas magaan, mas madaling pamahalaan ang iyong mundo. At kapag nagsimulang huminahon ang iyong isip, nagbabago rin ang iyong mga relasyon. Mas nakikinig ka. Mas malalim ang koneksyon mo. Nararamdaman mong naroroon ka muli sa iyong sariling buhay. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, kapag pinagaling mo ang iyong chemistry, pinapagaling mo ang iyong karakter. Dahil ang pagiging magagalitin, pagiging makakalimutin, at emosyonal na distansya ay hindi mga depekto sa pagkatao. Sila ay mga sintomas ng kawalan ng balanse. At ang mas maganda pa, habang nagsisimulang makahanap ng kapayapaan ang utak, sumusunod ang natitirang bahagi ng katawan, lumalalim ang tulog, bumubuti ang panunaw, at ang kislap ng kaligayahan na dating tila nawala ay nagsisimulang magniningning muli. Ngunit heto ang pinakamagandang bahagi. Ang pagbabagong ito ay hindi humihinto sa isipan. Kapag ang iyong mga hormone, nerbiyos, at enerhiya ay nagsimulang magkakasundo, isang bagay na mas malalim ang nagsisimulang mangyari sa kaibuturan ng iyong katawan. Ito ay isang pagbabago na napapansin ng karamihan sa mga lalaki ngunit hindi lubos na maipaliwanag. Isang bagong tuklas na katatagan, lakas, at kontrol na humahaplos sa bawat bahagi ng kanilang buhay. At iyan mismo ang ating aalamin sa susunod. 6. Ang pagbabago ng buong katawan mula sa mas mahimbing na tulog hanggang sa mas matibay na buhok at mas mahusay na panunaw. Kapag nagsimulang gumaling ang isang lalaki mula sa loob, ang mga pagbabago ay madalas na tahimik sa una. Mayroon akong mga pasyente na tumatawag sa akin pagkatapos ng ilang linggo, nagtataka sa maliliit na pagbuti na nagsisimula nilang mapansin. Sinasabi nila, "Doktora, hindi na ako masyadong nagigising sa gabi." O, "Mas magaan ang pakiramdam ng tiyan ko sa umaga." O kahit, sabi ng asawa ko, "Mukhang kumapal ang buhok ko." Sa una, inaakala nilang nagkataon lang, ngunit hindi. Iyan ang ganda ng vitamin B complex. Hindi lang ito gumagana sa isang lugar, gumagana ito saan man. Hindi lang nito ibinabalik ang enerhiya, muli nitong itinatayo ang balanse sa buong katawan. Kapag nagsimulang gumana ng maayos muli ang iyong mga selula, bawat sistema ay nagsisimulang makipag-ugnayan ng mas malinaw. Ang bitamina B5 at B12, halimbawa, ay may malakas na papel sa pagsuporta sa iyong adrenal glands, ang bahagi ng iyong katawan na kumokontrol sa mga stress hormone. Kapag huminahon ang mga hormone na iyon, sa wakas ay nakakatanggap ang iyong katawan ng senyales na ligtas ng magpahinga. Kaya't napakarami sa aking mga pasyente ang nagsasabing bumubuti ang kanilang tulog. Mas mabilis silang nakakatulog, mas mahaba ang tulog, at gumigising na sariwa ang pakiramdam sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At dahil tumutulong ang vitamina B6 na i-regulate ang melatonin, ang sleep hormone, lalo pang lumalalim ang epekto sa paglipas ng panahon. Hindi ito isang antok na dulot ng gamot. Ito ay ang pagbabalik ng natural na ritmo ng katawan. Tapos, nariyan ang digestive system. Isang bagay na hindi na pagtatanto ng maraming lalaki, ay direktang nakaugnay sa antas ng bitamina B. Ang mga bitamina tulad ng B1, B2, at B3 ay tumutulong sa tiyan at bituka na iproseso ng mahusay ang pagkain na ginagawang panggatong ang mga nutrisyon sa halip na basura. Kapag bumuti ang panunaw, nawawala ang paglobo ng tiyan, nagiging regular ang pagdumi, at mas epektibong nasisipsip ang mga nutrisyon. Nagsisimula kang makaramdam na mas magaan, mas malinis, mas kaayon sa iyong sariling katawan.
At kapag mas mahusay na gumagana ang iyong bituka, sumusunod ang iyong kalooban dahil 90% ng iyong serotonin, ang iyong happiness hormone, ay ginagawa mismo dyan sa iyong digestive tract. Lahat ay konektado. Maging ang pinakamaliliit na detalye ay nagsisimulang magbago. Lumalakas ang mga kuko. Humihinto sa paglalagas ang buhok. Bumabalik ang tono at kintab ng balat. Banayad ito sa una. Ngunit pagsapit ng ikatlo o ikaapat na linggo, madalas sabihin sa akin ng mga lalaki na ang kanilang mga kaibigan o kahit na ang kanilang mga apo ay nagsisimulang magkomento, "Lolo, mukha kang bumata." Nakita ko nang bumalik ang kislap ng pagmamalaki. Sa kanilang mga mata, ang tahimik na ngiti ng isang lalaking sa wakas ay nararamdaman na muli ang kanyang sarili. Dahil ang tunay na pagbabata ay hindi tungkol sa pagiging mukhang bata. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay, matatag, at malakas sa iyong sariling balat. Ang pinaka nakakaantig sa akin ay kung paano umaalingaw-ngaw ang mga pagbabagong ito sa buhay ng mga nasa paligid nila. Kapag ang isang lalaki ay natutulog ng maayos, nanunaw ng maayos, at muling nagtitiwala, ang kanyang enerhiya ay kumakalat sa kanyang pamilya. Napapansin ng kanyang asawa, napapansin ng kanyang mga anak, maging ang kanyang mga kaibigan ay nagsisimulang magtanong, "Anong sikreto mo?" At kapag sumasagot siya, hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy, pasensya, at isang simpleng bitamina na mas mura pa sa isang tasa ng tsaa. Ngunit mayroon pa akong isang katotohanan na kailangan kong ibahagi. Isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa halos huli na ang lahat. Dahil kahit sa lahat ng mga benepisyong ito, mayroong isang mapanganib na pagkakamali na ginagawa ng marami kapag sinusubukang bawiin ang kanilang lakas. Isang bagay na maaring mabaliwala ang lahat ng progreso na kanilang binuo, at iyan mismo ang ibubunyag ko sa susunod. 7. Ang tunay na sikreto sa pangmatagalang lakas, pagiging tuloy-tuloy, at ang kaisipan na nagbabago ng lahat. Sa tuwing nakikipag-usap ako sa aking mga matatandang pasyente tungkol sa kalusugan, may isang bagay akong laging binibigyang diin. Kayang gumaling ng katawan, ngunit kung papayagan lamang ito ng isipan. Napakaraming lalaki ang sumusuko bago pa man magsimula ang kanilang pagbabago. Susubukan nila ang isang bagay sa loob ng isang linggo, hindi makakaramdam ng agarang himala. At sasabihing, "Doktora, baka katandaan na lang talaga ito." Ngunit natutunan ko sa paglipas ng mga taon na ang naghihiwalay sa mga tunay na nagbabago mula sa mga hindi ay hindi ang gamot na kanilang iniinom. Ito ay ang kanilang pagiging tuloy-tuloy, ang kanilang paniniwala na ang paggaling ay nangangailangan ng panahon at disiplina. Naiisip ko si Mang Ben, isang 70 gulang na pasyente mula sa Semarang. Nang una siyang lumapit sa akin, nag-aalinlangan siya. "Doktora," sabi niya, hawak ang isang artikulo tungkol sa isang mamahaling imported na supplement. "Paano naman gagana ang isang bagay na nagkakahalaga lamang ng ilang piso?" Ngumiti ako at hiniling sa kanya na bigyan ito ng 1 buwan. "Pagkatiwalaan mo ang proseso," sabi ko sa kanya, "ang iyong katawan ay tumatakbo nang walang laman sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan nating punuin muli ang tangke." Pumayag siya, bagamat kalahati lang ang loob. Nang bumalik siya makalipas ang 3 buwan, hindi siya dumating na walang dala. Nagdala siya ng cake. Ito ang kanyang 25 anibersaryo ng kasal. "Doktora," buong pagmamalaki niyang sinabi, "hindi lang ako bumubuti ang pakiramdam. Pakiramdam ko'y buhay na ulit ako." Sabi ng asawa ko, para daw noong mga unang araw ng aming pagsasama. Doon ko napagtanto na ang vitamin B complex ay nagbigay sa kanya ng higit pa sa enerhiya. Binigyan siya nito ng pag-asa. Ginagawa iyan ng pagiging tuloy-tuloy. Ginagawa nitong makapangyarihang resulta ang maliliit at hindi nakikitang pagsisikap. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng isang tableta at paghihintay ng himala. Ito ay tungkol sa pagpapakita araw-araw para sa iyong kalusugan, sa parehong paraan na dati kang nagpakita para sa iyong pamilya, iyong trabaho, iyong mga responsibilidad. Kapag sa wakas ay naunawaan ito ng mga lalaki, ang kanilang enerhiya ay hindi lang bumabalik, ito ay nananatili.
Ang mga bitamina B ay naiipon sa iyong sistema, nagpapalusog sa iyong mga selula, nag-aayos ng iyong mga nerbiyos, nagbabalanse ng iyong mga hormone, at tinuturuan ng iyong katawan na gumana sa pinakamahusay nitong paraan muli. Ang ganoong uri ng pagbabago ay hindi kumukupas. Lumalakas ito sa paglipas ng panahon. At ito ang gusto kong tandaan ng bawat lalaking higit sa 6 na. Ang inyong ginintuang taon ay hindi nila layon na maging isang mabagal na paghina. Ito ay dapat maging isang gantimpala, isang panahon kung saan ang iyong karunungan at sigla ay nagtutulungan. Ginugol ninyo ang mga dekada sa pag-aalaga sa iba. Ngayon na ang panahon para alagaan ang inyong sarili. Sa tamang kaisipan, bawat araw ay nagiging isang pagkakataon upang muling bumuo, upang palakasin, upang tamasahin ang buhay na inyong pinaghirapan. Ngunit gaano man ito ka-inspirasyon, may isang mahalagang pagkakamali na ginagawa pa rin ng maraming lalaki kapag nagsimula na silang bumuti ang pakiramdam. Isang pagkakamali na maaaring tahimik, na mabalewala ang ilang buwang progreso. Kung babalewalain, ito ay isang bagay na nakikita ko ng madalas sa aking klinika, at karamihan ay hindi ito napagtatanto hanggang sa huli na ang lahat. Kaya, bago ka magmadali sa botika o simula ng iyong bagong routine, hayaan mo akong bigyan ka ng babala tungkol sa isang nakatagong panganib na ito na maaaring humadlang sa iyo at sa malusog, makapangyarihang buhay na nararapat sa iyo. 8. Ang magastos na pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki at kung bakit maaaring nakawin ng mga mabilisang solusyon ang iyong kalusugan. Sa paglipas ng mga taon, nakakita ako ng isang pattern na dumudurog sa aking puso. Isang lalaki ang darating sa aking klinika na bigo dahil sa pagod, mababang pagnanasa, o humihinang enerhiya. Sa halip na gamutin ang ugat ng problema, hinahabol niya ang mga shortcut, malalakas na tableta mula sa ibang bansa, mga instant booster, o mga misteryosong toniko na ibinebenta online, na may mga pangako ng lakas. Sa isang gabi, amay alanga, gumagastos siya ng daan-daang libong piso, minsan ay milyon pa, sa pag-asang isang himala. At sa loob ng ilang oras, marahil ay naramdaman niya ito. Tumataas ang kanyang presyon ng dugo, bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at napagkakamalan niyang lakas ang pagmamadaling iyon. Ngunit kinabukasan, mas mahina siya kaysa dati. Ang hindi niya napagtatanto ay bawat mabilisang solusyon na kanyang iniinom ay tahimik na sinisipsip ang mismong sistema na sinusubukan niyang ibalik. Naaalala ko ang isang pasyente, si Mang Cesar, isang 64 taong gulang na retiradong inhinyero. Lumapit siya sa akin pagkatapos ng ilang buwan ng pag-inom ng mga imported na tableta na nagsasabing nagpapataas agad ng stamina. Doktora, sabi niya, gumagana ito sa isang gabi. Pero kinabukasan, nahihilo ako at masikip ang dibdib ko. Sinuri ko ang kanyang presyo ng dugo. Ito ay mapanganib na mataas. Ang kanyang puso ay napuwersa nang higit sa limitasyon nito. Ang mga tabletang iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng enerhiya. Ninakaw nila ito mula sa kanyang hinaharap. Sinabi ko sa kanya ang isang bagay na sinasabi ko sa bawat lalaki sa kanyang edad. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga kemikal. Nagmumula ito sa chemistry, ang iyong sariling natural na balanse na gumagana ng magkakasundo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mabilisang solusyon at tunay na paggaling ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng apoy at sikat ng araw. Ang apoy ay mainit, mabilis, at nag-iiwan ng abo. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagpapainit, tuloy-tuloy, nagbibigay buhay sa lahat ng hinahawakan nito. Ang vitamin B complex ay sikat ng araw. Muli nitong itinatayo ang iyong enerhiya mula sa loob, selula sa selula, araw-araw. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan. Tinuturuan nito itong alalahanin kung paano umunlad, kaya't ligtas itong inumin ng pangmatagalan, hindi tulad ng mga artipisyal na stimulant na nagpapapagod sa iyong puso at nervous system. Ang mabagal na landas ay maaaring hindi gaanong dramatiko, ngunit ito lamang ang nagtatagal. Nakilala ko na ang napakaraming lalaki na nagsisisi sa paghabol sa agarang lakas na iyon. Ang ilan ay napupunta pa sa ospital,
Ang kanilang mga puso ay bumibilis ng hindi makontrol, na sana ay pinili na lang nila ang pasensya sa halip na bilis. Masakit panoorin dahil maganda ang kanilang intensyon. Gusto lang nilang makaramdam na buhay muli. Ngunit ang kailangan nila ay hindi intensidad. Ito ay pagiging tuloy-tuloy. At ang totoo, kapag pinapakain mo ang iyong katawan ng tamang nutrisyon, kapag nagpapahinga ka, kumikilos, at inaalagaan ito araw-araw, ang pakiramdam ng lakas na iyon ay hindi nawawala. Lumalago ito. Humihinto ka sa pag-asa sa mga tableta at nagsisimulang umasa sa iyong sarili muli. Ganyan ang hitsura ng tunay na sigla. Kaya, kung sakaling natukso ka na sa pangako ng agarang resulta, gusto kong huminto ka sandali at tandaan ito. Anumang bagay na masyadong mabilis gumana ay karaniwang kumukupas din ng mabilis. Mas nararapat ang iyong katawan. Nararapat ito sa pasensya, nutrisyon, at respeto, dahil kapag binigyan mo ito ng oras upang gumaling sa tamang paraan, ginagantimpalaan ka nito ng isang bagay na higit pa sa pagganap. Binibigyan ka nito ng pangmatagalang kalayaan. At kapag nagsimula na ang kalayaang iyon, isang magandang bagay ang susunod na mangyayari. Nagsisimula mong makita na ang pagtanda ay hindi ang kalaban. Ito ay isang paanyaya. Dahil ang huling hakbang sa paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging malakas. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng lubos na may kagalakan, layunin, at pag-ibig sa bawat sandali na natitira sa iyo. At iyan mismo ang ibabahagi ko sa inyo sa susunod. Siyam. Ang ginintuang taon na muling inilarawan, ang paggawa sa edad na lakas, hindi pagsuko. May isang sandali sa buhay ng bawat lalaki kung saan titingin siya sa salamin at magtataka kung saan napunta ang panahon. Ang mukhang nakatingin pabalik ay may mga guhit ng karunungan. Ang buhok ay naging pilak at ang katawan ay hindi na gumagalaw ng kasing dali tulad ng dati. Ang ilang lalaki ay tumitingin sa refleksyon na iyon na may kalungkutan, naniniwalang ang kanilang pinakamagagandang araw ay nakalipas na, ngunit ang iba, ang mga pumipili na ipaglaban ang kanilang kalusugan, na alagaan ang kanilang katawan sa halip na sumuko dito, ay nakakatuklas ng isang pambihirang bagay, na pagtatanto nila na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng kapangyarihan. Nangangahulugan ito ng pag-aaral kung paano ito gamitin. Nang iba, napanood ko na ang napakaraming lalaki sa kanilang 60s at 70s na nagbabago sa harap ng aking mga mata, hindi sa pamamagitan ng operasyon o mamahaling paggamot, kundi sa pamamagitan ng maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos ng pag-aalaga. Nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng isang vitamin B complex na tableta, isang paglalakad sa umaga, isang magandang tulog sa gabi, isang balanseng almusal. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na bagay na ito ay nagpapatong-patong hanggang sa isang araw, ang isang lalaking dating nakakaramdam ng panghihina ay natagpuan ang kanyang sarili na buhay muli, mas tuwid ang tindig, mas malakas ang tawa, ipinagmamalaki ang buhay na kanyang binuo. Napapansin ng kanyang asawa, napapansin ng kanyang mga anak, at higit sa lahat, napapansin niya ang kislap na dating nagbigay kahulugan sa kanyang kabataan ay hindi nawawala sa pagtanda. Kailangan lang itong muling pasiglahin. Madalas kong naiisip ang aking pasyente, si Mang Ramon, na nagsabi sa akin ng isang bagay na hindi ko malilimutan. Doktora, sabi niya, dati akala ko ang pagiging 70 ay nangangahulugang pagbagal, pero ngayon nakikita ko na ito ay tungkol sa pagtamasa ng buhay na may enerhiya at kapayapaan na wala akong panahon noon. Nanatili sa akin ang pangungusap na iyon dahil ang totoo, kapag inaalagaan mo ang iyong katawan, binabalik nito sa iyo ang isang bagay na higit pa sa stamina. Binibigyan ka nito ng presensya. Nagiging mas mulat ka, mas nagpapasalamat, mas buhay sa bawat sandali. Ang iyong ginintuang taon ay hindi isang countdown. Ito ay isang selebrasyon. Nakaligtas ka, natuto, at nagmahal sa iyong paraan patungo sa yugtong ito ng buhay. Ngayon, sa tamang nutrisyon at kaisipan, oras na para mabuhay ito ng lubos.
Ang vitamin B complex ay maaaring maliit, ngunit kumakatawan ito sa isang bagay na makapangyarihan. Ang desisyon na kontrolin ang iyong kalusugan, na piliin ang lakas kaysa pagsuko. At kapag ginawa mo ang pagpiling iyon, ang mga darating na taon ay hindi na parang isang paghina. Parang isang gantimpala. Kaya, kung pinapanood mo ito ngayon at iniisip na huli na ang lahat, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi pa. Nakikinig ang iyong katawan. Naghihintay ito sa iyo na ibigay ang kailangan nito para gumaling. Maaari mong muling buuin ang iyong enerhiya, ibalik ang iyong kumpiyansa, at muling pag-alabin ang panloob na apoy na dating nagparamdam sa iyong hindi mapigilan. Kailangan mo lang magsimula, at habang papunta tayo sa huling bahagi ng paglalakbay na ito, gusto kong ibahagi ang isang bagay na mas malalim pa. Isang katotohanan na higit pa sa mga bitamina, higit pa sa medisina, higit pa sa siyensya mismo. Ito ay tungkol sa kung ano talaga ang nagpapanatiling buhay sa isang lalaki kahit na patuloy na nadadagdagan ang mga taon. Dahil ang sikreto sa pangmatagalang sigla ay hindi lamang sa kung ano ang iyong iniinom, nasa kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. 10. Ang huling mensahe. Pag-asa, paggaling, at ang pagpili na mabuhay ng lubos. Kapag binabalikan ko ang lahat ng mga kuwentong nasaksihan ko, ang mga ama, lolo, at asawa na pumasok sa aking klinika na talunan ang pakiramdam, ngunit umalis na may bagong apoy sa kanilang mga mata, naaalala ko na ang paggaling ay hindi lamang tungkol sa medisina. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas sa bahagi ng iyong sarili na tumatangging sumuko. Bawat lalaking pumili na maniwala sa simpleng kapangyarihan ng tuloy-tuloy na pangangalaga, na nagbigay sa kanyang katawan ng kailangan nito, sa halip na kung ano ang hinahangad nito, ay nakahanap ng isang bagay na mas dakila kaysa sa lakas. Nakahanap siya ng kalayaan. Nakikita ninyo ang buong paglalakbay na ito mula sa unang tabletang nagkakahalaga ng ilang piso hanggang sa pagbabalik ng sigla, pagnanasa, at kapayapaan ay hindi kailanman tungkol sa tableta mismo. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan ng maliit na gawaing iyon. Ito ay isang desisyon na hindi na sumuko sa panahon, na huminto sa pagsasabing masyadong na akong matanda at magsimulang magtanong, ano pa ang maaari kong gawin upang mabuhay ng mas mahusay. Ang nag-iisang pagpili na iyon na uminom ng isang tableta, na maglakad tuwing umaga, na kumain ng may layunin ay nagiging pundasyon para sa pagbabago. Nakikinig ang katawan, ito ay tumutugon. At kapag ginawa nito, isang magandang bagay ang nagbubukas. Bumabalik ang enerhiya. Sumusunod ang kumpiyansa. At nagiging makulay muli ang buhay. Nakita ko na ang mga lalaking dating umiiwas sa salamin, na ngayon ay mas tuwid ang tindig, binobotones ang kanilang mga kamiseta, nang may pagmamalaki at tinitingnan ang kanilang mga asawa sa paraang ginawa nila mga dekada na ang nakalipas. Nakita ko ang mga pamilyang nagiging mas malapit dahil sa wakas ay may pasensya na ang isang asawa na tumawa sa halip na makipag-away. Ang enerhiya para maglaro sa halip na magpahinga, ang puso para kumonekta sa halip na umatras. Iyan ang ginagawa ng tunay na paggaling. Hindi lang nito binabago ang katawan, pinapagaling nito ang ugnayan sa pagitan ng mga tao. Ibinabalik nito ang init sa mga tahanan na naging tahimik. Kung napanood ninyo ito hanggang dito, gusto kong tandaan ninyo ang isang bagay. Ang pagtanda ay hindi ang kalaban. Ang pagpapabaya ang kalaban. Hindi mo mapipigilan ang paglipas ng mga taon, ngunit maaari kang magpasya kung ano ang magiging pakiramdam ng mga taong iyon. Maaari kang gumising na may sakit, o gumising na may layunin. Maaari kang bumagal, o pumili na bumangon muli. Isang hakbang, isang tableta, isang ugali sa bawat pagkakataon. At kung may isang katotohanan akong natutunan bilang isang doktora, ito ay ang katawan ng tao ay mas mapagpatawad kaysa sa inaakala natin. Kailangan ka lang nitong salubungin sa gitna. Kaya, bukas ng umaga bago mo simulan ang iyong araw, maglaan ka ng sandali para sa iyong sarili. Uminom ng isang basong tubig, mag-almusal ng maayos, at inumin ang simpleng vitamin B complex na tabletang iyon. Hindi dahil ito ay isang himalang tableta, kundi dahil ito ay isang pangako
Isang pangako na mabuhay ng lubos, na patuloy na sumulong, na hindi kailanman hihinto sa pagiging lalaking nakatakdakang maging. At sa aking susunod na mensahe, magbabahagi ako ng isang bagay na mas makapangyarihan pa. Isang banayad na pang-araw-araw na pagkilos, na kapag isinama sa natutunan mo ngayon, ay maaaring magpalakas sa iyong puso at magpabata sa iyong katawan mula sa loob palabas. Dahil ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Nagsisimula pa lang ito.